Ayan o. Ayan doon, buong pondo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Mga ka-vloggers, meron na naman lumabas na problema si Everest. Oh my God! Nagkakaroon na naman siya ng mahinang tulo dito sa radiator. Matagal na panahon na rin mula nung na-i-vlog ko yung nagkaroon ng malaking crack, diba? Pero napapansin ko bakit medyo malakas na siya sa pagkaubos ng tubig dito sa reservoir niya. Hindi naman nababawasan ng todo yung dito sa radiator kasi kinukuha niya yung sa reservoir, pero hindi dapat ganun, kaya pala lagi akong maglalagay ng tubig. Tignan po ninyo, pakita ko sa inyo ha. Ilalim tayo ulit. Dali. Ayun. Ayan o. Ayan, kung nakikita ninyo. Ayan. Pagka mainit yung sasakyan, malakas ang pressure, dyan lumalabas talaga. Ayan o, yung tubig na yan. Ayan. Tapos, meron din dito, kanina basa rin dito eh. Sa kabilang side. Ayan, kaya laging ayan, nagkakaroon na ng kalawang banda dyan eh. Ayan, basa oh, kung mapapansin ninyo. Ayan. Dito ang malakas. Kaya pala, ayan, kulay kalawang na naman. Ayan oh, may mga marka. Ayan, meron pang tubig na naka-formation dito. Ayan oh. Kailangan ng magpalit ng radiator kasi ayan, formation ng tubig nanggagaling, nabubulok na rin talaga eh. Kaya kailangan ng tanggalin yan. Ayan yan yung mga hinang at dyan nakakabit ang radiator hose. Ayan titingnan ninyo, puro tapal-tapal na. Ayan o. Dito meron din. Ayun doon, buong pondo. Ito mga patak. Mahina na talaga yung radiator natin mga ka-vloggers. Kailangan na talagang palitan yan. So mga ka-vloggers, meron akong in-order na radiator online sa Shopee. So ayun po, tingnan ninyo, 3,155 dahil sa dami ng voucher ng Shopee. So naka-discount ako. 380 yata dapat ang regular price nila. Tapos walang shipping fee. Ang galing talaga ng Shopee, bilib ako dyan. So antayin natin dumating yung mga ka-vloggers, at yun ang susunod na vlog ko, yung
unboxing ng ating bagong radiator. Aluminum na yon, tapos plastic yung ano. Susubukan na natin yun kasi mahirap to. Bigla-bigla nagkakaroon ng leak. Pero taon na rin yata binilang mula nung huling binlag ko yung bumuka kay radiator. Yan pa rin yun eh. So abangan natin mga ka-vloggers. Padating na yon, September 1 daw eh. Iba-vlog natin ulit yun. Hoy, magkano? 3,155. Ayun, yung radiator ko. Tamang-tama yan. Oh. Merong sticker eh, no? For this travel vlog. Na. Ayan, radiator natin. Radiator sir. Oo, sige. Ilalagay ko dito sa Everest. Masasama ka sa vlog ko. So ito na mga ka-vloggers. Dumating na yung radiator natin. Diniliver niya ano. So, oo, suki ko. Ito. Ayan na siya. Buong buo. Galing. O sige. Thank you ha. Oo. Panoorin mo. Ha? Okay, sige. So mga ka-vloggers, kakalasin na natin ngayon itong radiator nitong si Everest, no? Kailangan na eh. Total, andyan na yung ating bagong radiator. Ano pa ba ginagawa ko, di ba? Pero bago pala ang lahat, mga ka-vloggers, gusto ko munang magpasalamat. Shout out yung anak ko, panganay kong anak, si Harold. Harold Jan. At yung asawa niya, si Dana. Dahil dito sa ating bagong face recognition na gimbal, yan, hindi na ako mahihirapang mag-vlog. Sinusundan na ako lagi nitong ating camera. Oh, walang umahawak niya mga ka-vloggers, di ba? So, maraming salamat na. Shout out sa inyo ni Dana. Love you. So, kakalasin na natin mga ka-vloggers. Simulan na natin, ha? Baklasin na ulit tong radiator ni Everest. So, unang-una, SOP, tanggalin mo na ulit yung negative ng battery, ha? Kasi mahirap mga likot na kabit pa lahat ng terminal ng baterya. Kailangan tanggalin mo muna. Safety first. Ito. Timbang. Reservoir yung tubig. Galing ha? Talaga sumusunod siya mga ka-vloggers ha? Nakakatuwa nila. Mukha tuloy parang tayong bata. Ang galing mo na itong reservoir. Ang mahirap lang dito, ewan ko kung nararanasan din ninyo mga ka-vloggers, kapag mayroon kang sinimulan na gawin sa sasakyan mo, halimbawa wala namang trouble o ano, pero nagsimula ka nga may gawin, katulad ko, change oil, no? Tapos bigla nagloko yung car stereo, ha? Napalitan ko na rin. Bigla naman nag-leak tong radiator, papalitan ko ulit. Hindi ko pa napapalitan yung radiator. Paghatid ko kanina umaga kila madam, sa asawa ko, tsaka sa anak ko si architect. Yung panel gauge, di ba okay na yan? Wala akong problema. Bigla, umaandar naman lahat yung odometer niya. Pero lahat ng mga dial, mga kamay, patay na naman. So, parang meron na naman main line doon na naputol na naman kasi masyado na nga marupok. So, siguro, pag natapos to, kasi ultimo gasolina, ayun sa level ng fuel, saka temperature, wala lahat eh, patay. Pati yung RPM, wala lahat. So, mangyayari, pag natapos siguro to, may gagawin na naman ako. Talagang hindi ako tinatantanan nito. Hindi naman hindi ako naniniwala doon sa sinasabing
fix or repair daily. Nangyayari lang dahil luma na to. Tanggap ko naman yun at gagawin ko pa rin sa paulit-ulit. Tignan natin kung sino sa amin dalawa magsawa. Alasin natin yung radiator hose, mga ka-vloggers. Gaya ng dati, na-i-vlog ko rin sa inyo, naglalagay ako ng screen. Ayan, kung nakikita ninyo. Marami ng duming na ipon. Ayan, yan lang. Ayan. Malaking bagay itong screen. Stainless na to. Bumila ako ng stainless na screen. Dahil yung pambahay, mga ka-vloggers, na lulusaw So ito, ayaw nang malusaw. Ayan, naipon yung dumi. Nakikita ninyo. Dali. Ilawan natin. Gaano yung ilaw Ayan, ang daming dumi. Parang mga galing lahat sa black yan, mga ka-vloggers, sa loob ng makina. Kung wala to, pumunta na sa radiator. Kaya lalo doon sa bago radiator na ikakabit ko, lalong kailangan ko to. Ang daming dumi. Tatanggal pa lang nito. Ayan, tingnan nyo. Dami. Buo-buo. Kung wala itong screen na to, nasa loob na siya. Galing to. Galing itong screen na ginawa ko to. Daming dumi. Ay lang yun. So, kasunod, alisin ko muna itong shroud. Baka iuurong lang to. Tapos alisin ko yung radiator hose ko sa ibaba. Madali lang kalasin ang radiator ng Everest. So ito, mga ka-vloggers, tanggal na tong screen, di ba? Tapos alis ko na rin yung pagkakabit ng radiator hose sa ilalim. Ayan, nakikita nyo, tumutulo pa siya. Ayan, tanggal na. So tanggal na rin yung mga bracket niya, kabilaan. So alisin ko naman ngayon itong shroud. Yun. Ngayon, kailangan logan naman to para umopen to kasi nakabangga rito. Ganun talaga. Lagi kami gagawin dahil luma na ang ating sasakyan. So, ito. Nalagyan ng katakip. Baka mamaya may pumasok dito. Diretso sa makina. Siguruhin mo lang maganda yung takip. Ayan. Yung basahan. Tuyuhan. Ayan na. Ngayon ko, bubunutin ko na. Ito na, mga ka-vloggers. Ito na ang ating radiator. Tingnan po ninyo. At dito sa nagkakaroon ng tagasin. Ayan din. Palas-pasang yan. So ito, mga ka-vloggers, tingnan natin, compare natin yung dalawa. Ito yung luma na tanso. Tingnan ninyo yung mga fins niya. Nung nakaraan, nagkaroon din to ng malaking-malaking butas bumuka, di ba? Ewan kung napanood po ninyo yung vlog na yan.
bumuka siya. Parang dito sa kabilang side yun eh. Dito. Mayroong bumuka dyan. So ngayon, ang bigat na itong tanso. Ito na yung bago. Oh. Sana walang problema. Okay, sana ang mga... Uy. Ang pangalan pala nito ay galing sa Cryo Air. Ha? Mukha naman sa maganda. Magkasing haba sila. No? Ayun. Parehong pareho. Galing ng Cryo Air. Ha? At salamat sa Shopee. At ito, lalagyan ko ng grasa lahat yung mga kakabitan ng hose. Para pagka sasalpak na doon, hindi na ako mahirapang isuksok yung mga radiator hose. Yun ang number 1 mga ka-vloggers ha. Kailangan lagyan mo na kagad to ha? Para mamaya pagka ikakabit hindi mahirap. Kahit yun doon sa ilalim na yun, susuksok doon sa rubber doon yan eh ha. Lalagyan ko na rin to. Ayos. Tapos to mamaya. Tapos yung sa mga bolt, pwede mo na rin lagyan ng grasa. Okay, ang maganda sa radiator, kaya ang dali kong kinalas, di ba? Nakasuksok lang dito yung shroud. Sa mga yan, no? Susuksok lang siya dyan. Tapos babracket yung dito, ha? Lalagyan ko rin palang grasa yan. Ganda. Iba talaga itsura ng bago, siyempre. So, salpak na ulit mga ka-vloggers. See you. Salpak na sila ha. Salpak na natin. Nakabit ka agad, di ba? Bilis. Yung mga bracket niya, no? Napakahalaga nitong tinuro ko sa inyo na pangsala, mga ka-vloggers. Sasalain niya yung mga dumi, ha? Ayan, no? Gaya ng lagi ko sinasabi. Pangsala ko rito yan, ha? Yun. Tapos clamp na lang to. Ngayon ito, iayos ko na lang to. Nakakabit na rin yung sa ilalim. Ayan. Ngayon ito, lalagyan ko ng remedyo kasi makikita ninyo tong shroud, pingas-pingas na oh. So medyo wala nang tatamaan dito sa pagtornilyo. Ayan, no? Ito yung tornilyuhan. Putol-putol na yun dito. Hindi ko alam bakit. Siguro nung kinonvert nila yung radiator, ginawang tanso. So, gagawa ako ng bracket dito. Lalagarin ko to at kailangan to pumasok na naman doon para maipit. Tapos ibobolt ko to rito. Ayan, no? Kailangan pumasok, malapad oh. Tapos puputulin yan hanggang dito lang. So ito, clamp ko na lang, ipita na lang muna lahat to. Sure ball na yan. Dali lang ikabit eh, ha? Ito na lang pala. Ito na, ikabit ko na rin sa ilalim. Ang dali pag nilalagyan mong grasa eh, ha? Kasi
sikreto yun mga ka-vloggers. So ito mga ka-vloggers, total nakatanggal na rin lang. Palitan mo na yung tubig. Malinis naman yung loob yun. Ayan, kung makikita na yun, walang kalawang. Pero mas magandang baguhin na rin, palitan. Ha? I-drain, ha? Tingnan nyo. Wala naman tubig, ay walang kalawang, oh. Ha? So ngayon, ang kagalingan nitong vlog na to, parang pinagsama-sama mga ka-vloggers eh. Ando na yung vlog ko na may screen para hindi napapasukan ng dumi yung radiator. Ngayon, yung pagbi-bleed, gagawin ko rin yun sa inyo. Papakita ko ha, papakita ko sa inyo kung paano ako, pag nilagyan ko na ng tubig, wala naman na kasi thermostat doon. Nung nakuha ko, wala na yung thermostat sa makina. So, ang mga talagang umuusok, kung alam mo, overheating, tulad nga yung nangyari doon sa Montero ng biyanan ko, gaya nga lang, hindi ko na i-vlog eh. Kala mo overheat, niluluwa lahat yung tubig kasi nung umopen yung thermostat, yun na, papasok na yung bago, sinusuka niya dahil mainit yung makina. Ito, hindi naman halos gagano sigurado to kasi walang thermostat. Paglagay mo ng tubig, pasok na kagad sa loob. May thermostat kasi kumbaga naka-block pa yon. Pag umopen yun, doon palang papasok ang tubig. So, inaantay pa muna kuminit yung makina. Eh kaya lang ito, dahil nga luma, siguro inalis na ng mga dating may-ari, kung kulang salin na rin to. Kaya gano'n, wala na. Kaya, pero lalagyan ko pa rin siya ng bleeder ko para mapanood ninyo mga ka-vloggers ha. So ito mga ka-vloggers, nakakabit na halos lahat. Ha? So maglalagay na tayo ng tubig. Ha? Tapos i-bleed ko siya. Yung ginawa ko noon. Ito, gaya nga nasabi ko kanina, wala nang thermostat to kaya hindi nyo makikita yung parang bumubulwak. Siguro darating ang time, may papakita ko rin sa inyo yung gano'n. Yung pag-aalis ng hangin sa loob ng makina. Ha? Hindi yung pagka napuno, o ginanyan nyo, tapos pinapaandar nyo sandali, mukhang puno na, sasarado na ninyo yung radiator cap. Hindi po gano'n yun mga ka-vloggers. Mag-overheat kayo. Naiipon doon sa loob yung hangin na trap. Kumbaga dighay. Kailangan dumigay siya. Ha? O kaya, kung ayaw nyo yung digay, yung put. Sorry sa mga kumakain. Pero gano'n yun. Kailangan lumabas para kumalma yung tiyan. Sabi nga, siya, para kumalma yung makina. Puro tubig na yung may iwan. O, kung kulant lalagay nyo, kulant. Ako kasi mahilig ako. Tubig lang nilalagay ko dahil doon ko ino-obserbahan. Kasi pag may kulant, siyempre, hindi na mag-iinit. Ha? Automatic yun. Super na yun. Wala nang pag-iinit. Kaya lang, siyempre, ako, alam niyo naman, laging obserbasyon, ha? So, mamaya, maglalagay tayong tubig, gagamitin ko to. Kunin ko muna yung hose. Tubig na tayo ngayon, mga ka-vloggers, ha? Tubig lang. Alaalay lang, mga ka-vloggers. Huwag nyo sabihin na pag napuno nyo rito, akala nyo okay na, hindi po ganun yun. Lalo yung may thermostat pa sa loob ha. Yun ang ibig ko sabihin mga ka-vloggers. Ito kasi wala na eh. Kaya yung tubig na yan, susut hanggang loob yan. Pero may thermostat, magugulat kayo. Konti lang na ilalagay ninyo, puno na. Paano? Hindi pa pumapasok talaga doon sa loob. Sa may block. Kaya kung ikukulong nyo kagad, tatakpan ninyo, baka nasa 40% lang yung tubig. Tapos 60% o 50-50 mo na. Isipin mo, 50% yung tubig, 50% yung hangin sa loob. Ano mangyayari? Di overheat. Kaya minsan may mga bagong kabit na ganitong radiator pero nasisira kagad. Paano? Nakulong pa yung hangin sa loob. Ngayon nagpupuno na siya oh. Sinilpak ko na yung takip ha. Pero yun, puno na. So ngayon, kakabit na natin yung ating pambleed. Ito, mga ka-vloggers ha. Siya muna ang aking takip. Tapos lagyan mo ng tubig sa taas. Pagka may hangin sa loob, pag init niyan, bubula ng bubula, tapos hihigupin niya bigla. Ha? Okay, amano mo na yan. Tapos kailangan may nakahanda kang timba. Ayan na may tubig.
So, start na natin mga ka-vloggers. Kakabit ko muna yung negative, ha. Dahil sinabi ko, dapat unang-una walang nakakabit na negative pag gumagawa kayo, ha. Sana gumana muna yung gauge. Hindi, susunod yun na naman. Teka, tingnan natin. Start na muna natin mga ka-vloggers ulit. Nako, mukhang wala nga. Wala, oh. Hindi umakyat tong sa RPM, yung tachometer. Hindi umakyat yung mga fuel, temperature, wala rin. Pero umaandar yung kanyang odometer, no? Oh, yun, no? Meron, no? Pero nakita naman ninyo, putol na naman sa loob yan. Wala tayong magagawa dyan. Basa. Basa yung mga belt, kaya ganyan. Yan. Nabasa yung mga belt. Tingnan ninyo yung hangin, ha. Yan, magtutunugan niya kasi basa, ha. Ayun, oh, yung hangin, nakita nyo? Ayun. Oh. Walang thermostat yan, ha. Pero pag meron yan, pag uminit, biglang bubulwak yan, pataas, hanggang doon. Aalalayan nyo, lalagyan nyo lang lagi ng tubig tong ating breather. Ayan, nakakapit, oh. May lumalabas na konti rito, eh. Doon, yan, oh, sa pagkakasok-sok. Ayun, oh, may hangin pa, oh. Ayan, oh. Hangin yan. Ito ninyo mga ka-vloggers, tuloy-tuloy yan. Hindi dahil sabihin nyo, baka may tama yung cylinder head ko, yung gasket. Hindi, mamaya kakalma rin yan. Tapos, lagi nyo lalagyan ng tubig dahil lalo yung may thermostat. Pag uminit-init na itong radiator, magugulat kayo, o open yung thermostat, higupin lahat. Kailangan may nakahanda kayong tubig mga ka-vlogger sa balde, ha. Pero ito, lalagyan ko na rin, ha. Ngayon, pag nabasa yung belt, mawawala yung ingay. So ito mga ka-vloggers, ito na yung bleeder natin, ha. Nilagyan ko ng tape. Tapos yung dito, tinakpan ko para wag lalabas ang tubig. Tapos, obserbahan natin, ha.
obserbahan na lang natin yung hangin, ha? Ayan, oh, halos wala na. Kanina, malakas pa yan, di ba? Ito, hindi nyo makikita rin sa ibabaw. Ayan, wala na, oh. Oh, konti-konti na lang. Imagine ninyo mga ka-vloggers, yung kaninang mga hangin, ha? Ano mangyayari kung tuloy-tuloy na ganun, nakukulong yung hangin sa loob, ha? Eto, ino-obserbahan niya hanggang sa uminit ang makina. Titingnan natin, ha? Pagka talagang wala ng bubble na lumalabas, okay na yon. Okay na to. Gaya ng sinabi ko mga ka-vloggers, pagka may thermostat yan, hindi ganyan yan kasi to open na to eh. Una, biglang bubulwak. Talagang laging ganun. Lalabas lahat yan, no? So, paglabas na yun, biglang hihigop na tubig yun. Alis to karon para mapuno mo na siya. Umaandar, ha? So, biglang higop yun sa loob, mga ka-vloggers. Yun ang pag-bleed sa kanya. Napakaganda, napakahalaga nun. Ayan, kaya mahalaga tong bleeder ko at ginawa ko tong vlog nung nakaraan sa inyo, diba? Pwede ko na alisin yan. Tumatakbo yung tubig, ha? Okay na. So, tingnan ko lang ulit sa loob mga ka-vloggers. Din talagang hindi pa rin umandar yung panel natin. At susunod, yun na naman ang problema ko nito. Wala, ganun talaga eh. Inuulit ko. Hindi mahina ang Ford. Matibay nga siya, kaya lang luma na. Kaya naglalabasan na sira at kailangan makita ko ang trouble na naman ito. Ba't ayaw gumana ng gears? Wala, oh. Pero merong odometer. Ayan, gumagana. 150,000 na. So lahat hindi umaandar mga ka-vloggers, ha. Ganun talaga. Yan ang susunod. Kakalasin ko na naman to. Eto, dyan, lahat yan. Kanina nga inaalis ko na yun, kaya nakabagsak na tong anong to. Yan yung oras, ha. Yan ang charge niya. Etong oras tinanggal kasi yung battery, ha. Pero talagang di na umaandar, oh. Wala na. Gumagana yung ilaw. May ilaw, oh. Yun lang mismo linya ng mga kamay niya yan, mga arrow na yan, mga dial. Ganon talaga mga ka-vloggers, ha. Isa pang inspection ulit doon sa labas. Wala tayong magagawa. Matakbo yung tubig, oh. Ganda. Nasarado ko na yan. Babalik ko na yung kanyang radiator cap mga ka-vlogger.
Galing ah. Ito pa nga. So, paano po mga ka-vloggers? Ganun talaga. May panibago na naman akong problema. Kakapain ko lang yon, tester ko lang yung continuity ko sa banda. May naputol na naman. Wala, ganun talaga. Matagal-tagal din gumagana. Maputol na siya hanggang gusto niya. Idudugtong ko siya. Ganun talaga mga ka-vloggers. Pero okay yun. I love you, Ford. Darating ang panahon, magiging bago rin siguro ito. Ford, baka naman. So, paano mga ka-vloggers? Sana po ay nag-enjoy kayo sa panibagong vlog na to. Kasama ko lagi si Everest. Ha? Ford Everest. Matibay ito. Pag nagawa ko lahat yan, tignan ko lang. Matagal-tagal na nga akong walang vlog, diba? Wala naman kagas-kagas kung ano. At sana ayos ko rin lahat yan. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo. Bago na radiator natin. Approved.